So, hair color check. Basa pa yung hair ko and napansin ko hindi ako satisfied. Meron pa naman akong extra doon na dalawa. Magko-color ulit ako tomorrow. Hey guys! This is Christine. Welcome back to my channel. And if you're new, welcome! So, I'm sure you have read the title and alam kong may idea na kayo sa gagawin natin for today's video. And yun ang DIY hair color for dark hair, no bleach needed. And currently, yung color ng aking hair is jet black. And yung huling pakulay ko nito is last year pa, around March or April maybe. So, yung hair color na gagamitin natin is itong 7.17 ng Bremont in the shade Chocolate Brown. I got this from TikTok for only 91.47 pesos and mataas din yung rating sila. Ang 12% oxidizer kasi, ito yung highest oxidizer na pwedeng gamitin ng hair. At the same time, pwedeng mag-dry out or ma-damage yung hair mo kapag applied incorrectly. I decided not to use the strongest oxidizer, mainly because jet black yung hair ko. And ayoko namang mag-color ng hair na hindi ko ma-attain yung desired color ko, which is the chocolate brown. So this is 100 ml and yung colorant na kasama niya is 100 ml. So, before kayo mag-start, kailangan nyo muna mag-patch test. Because yes, pwede siyang mag-cause ng allergic reaction. So, without further ado, let's jump right in! Siyempre, the first step kapag magko-color tayo ng hair at home is magpalit ng comfortable, dark, and old shirt para kahit mahawaan siya ng color is hindi tayo magigilty. Then after, naglalagay ako ng petroleum jelly para kapag nadikitan ng color yung ating skin, hindi siya ganun kahirap tanggalin. Kasi na-experience ko na dati, napakahirap tanggalin. Umabot din ng week bago talaga tuluyang matanggal yung color na dumikit sa skin ko. So, ayoko nang mangyari siya ulit. Kaya, I've learned my lesson. Huwag niyong kakalimutan magdetanggal muna ng hair kasi may times na kapag sabit-sabit, nagiging patchy yung result ng color natin. And ayaw natin maging leopard, right? Disclaimer guys, hindi ako hairstylist, hair expert. I just really do some research bago talaga mag-color ng hair before trying this Bremont. So, kailangan muna natin siyang tanggalin kasi for sure, madidikitan to ng hair color. And ito yung ilalagay natin dito sa bowl. Tada! So, dahil mahaba yung hair ko, I've decided na gumamit ng 3 set ng colorant and oxidizer. Ang maganda dito is i-open mo lang siya gamit yung cap and choop! I think mag-i-stick na lang muna ako sa dalawa kasi hindi siya kakasya sa bowl. Look at the consistency. Ang thick na niya, hindi na runny. Natin kakalimutan yung coloring kit. Diba? Just extra precaution lang din na hindi tayo madidikitan ng color sa skin or sa damit. I think dapat sa harap ko na lang siya ilagay kasi technically lahat naman ng hair ko mamaya kapag kinulayan ko, ilalagay ko dito sa harap, diba? So, we'll be using this wide brush para malaki yung sakop ng hair na makukulayan niya. Then, dip. Oh my gosh. This is it! There's no turning back. I forgot, oh my gosh, to wear gloves. So sorry for that. I'm so excited na talaga mag-color ng hair. Oh my gosh. I forgot to wear my gloves. Kaya pala sabi ko, parang may kulang. Ito na pala yun. There. I think we're all ready. Check. 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 First is, ilalagay muna siya dito sa mid-length ng hair. Pababa.
Perfect talaga na dito natin ilagay siya sa harap, no? So, I prefer na ginagamitan ng finger para just to make sure na hanggang sa roots talaga umaabot yung color natin. The first time ko lang itong gagawin, pero gusto kong lagyan yung eyebrows ko ng hair color. Ibabond ko lang siya para hindi na magkalat. And lalagyan ko lang ng hair cap. So, ibabawad lang muna natin siya. Maximum of 45 minutes. Okay. Let's wait. Waiting at the moment. And kinakabahan ako sa kilay ko. Like, good luck. In 3, 2, 1. So, hair color check. Basa pa yung hair ko and napansin ko hindi ako satisfied. Meron pa naman akong extra doon na dalawa. Magko-color ulit ako tomorrow. Kalahati. Fail! Black, yung babang part. Ito yung itsura ng failed hair color. Because I believe kulang talaga yung product na ginamit ko kagabi. And this is how it looks like. I realized na yung product talaga is after kong malagyan yung middle to end, in-splatter ko na talaga lahat dito sa top. So, ayan yung naging result niya. Like, duo yung color. And I don't like it. So, buti na lang meron tayong extra pa. Alam ko namang mahaba at makapal yung hair ko. And I think yung dalawa is kukulangin talaga. Kaya apat in total yung binili ko. So, ito siya. So, ilagyan natin itong black na hair natin. And i-skip na natin tong part na to. Dahil as you can see, ang ganda ng color niya. So, mag-focus lang tayo here. Pababa. Ooh, splatter that color.